Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Cainta Rizal, isa pong Indian national ang na-hold up ng isang lalaki. Ang suspect tila nag-sign of the cross pa bago gawin ang krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagpabalik-balik sa isang eskinita sa Barangay San Juan, Cainta Rizal nitong Sabado ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. May binunot na patalim ang lalaki mula sa kanyang likuran. Saka siya tumambay at sumandal sa pader ng isang bahay na parang may inaabangan. Maya-maya pa, tila nag-sign of the cross siya. Saka nagtago sa gilid ng bahay. Dumating ang isang lalaking nakasuot ng helmet. Hinarang siya ng lalaking nagtago at nagdeklara ng hold up. Pagkatapos, tumakas ang salarin. Ayon sa isang community leader sa lugar, natangay ng lalaki ang 5,000 pisong cash ng biktima na isa raw Indian national na naniningil ng pautang noon. Natukoy ng Neighborhood Association sa lugar ang sospek pero wala siya sa bahay ng puntahan. Ayon daw sa pamilya ng sospek, kinoron niya sa isang iskinita. Tapos yun, nakuha niya ng pera. Sabi ni Indian National, 5,000. Pero sabi nung kumuha, 1,500. Base doon sa pahayag ng pamilya. Nakilala namin yung tao. Nakapit bahay namin. So pinatawag namin yung pamilya. Yung lola lang yung pumunta. Pati yung suspect hindi na namin nakita. hindi na raw na-recover ang perang ninakaw. Hindi na itinuloy ng biktima ang pagsasampa ng reklamo laban sa sospek. Gayunman, hinihimok siya ng barangay na magpa-blatter man lang. Inikayat po namin yung biktima na hanggat maaari makipagtulungan, mag-blatter para at least magawa po natin ang action at magawa natin ang action itong nangyari na pagnanakaw nito. Nasangkot na raw kasi sa ilan pang insidente ng panguhold up at pagnanakaw ang sospek. Nakulong na raw siya noong Pebrero at nakalaya nito lang nakaraang buwan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na matatapos ang pamimigay ng unang round ng ayuda sa mga PUV driver at rider sa katapusan ng buwan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, pinangunahan nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kumustahan with jeepney drivers ngayong umaga dito sa kanilang walang gutom kitchen ng DSWD sa may Pasay City. Sa isang salo-salong almusal, ipinaliwanag ng kalihim ang lagay ng isinasagawang payout sa mga PU drivers sa bansa. Anya, halos 85% na daw ang nabibigyan, karamihan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin naman daw ang pamimigay lalo na sa probinsya. Sa kabila nito, may mga natatanggap daw silang reklamo na marami pa rin ang hindi umano nabibigyan. Kaya nga daw makikipagpulong sila sa iba't ibang ahensya tulad ng LTFRB para pag-aralan ng mga reklamo. Giniit ng kalihim na hindi sa kanila nanggagaling ang pinagbabasehan na listahan, partikular sa hanay ng TNVS, MC Taxi at Service Delivery. Sa kumpanya daw mismo nanggagaling ang listahan ng mga ito. Kaya physical payout daw ang isinasagawa ay upang makatiyak na yung tamang tao ang mapagbibigyan. Madami daw kasing mga dobleng pangalan at yung iba daw ay di naman totoong nag-i-exist. Etong stage na to, kailangan i-validate at i-verify namin. Ayaw natin na magkaroon ng mga ghost beneficiaries or ghost drivers or ghost riders. Pero after this stage at kung magkakaroon ng second round, yun, dahil na-validate at na-verify na namin, nakahanda kami gamitin na yung aming mga digital platforms. So we're very confident na by April 30 matatapos namin to. Samantala, Rafi, muling pinaalalahanan at iniimbitahan ng kalihim ang mga jeepney drivers na bukas ang kanilang walang gutom kitchen dito sa may Pasay City para sa libreng breakfast at lunch. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.
Humaba ulit ang pila ng mga bumibili ng murang bigas. Sa labas po yan ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture sa Quezon City. Ang ilan po sa mga pumila para sa 20 pesos kada kilong bigas ay yung mga hindi raw marunong gumamit ng online appointment. May mga pumila ring senior citizen. Ang iba naman nagkaproblema raw sa mga dokumento ng mag-set ng appointment. Dati nang sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na layo ng online appointment na mapabuti ang daloy ng bentahan at maiwasan ang mahabang pila. Sa pagsalang ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ibinunyag niyang tumanggap ang pamilya Duterte ng milyong-milyong piso mula umano sa isang drug lord. Binusisi rin ang mga transaksyon sa bangko ng bise na tumugma sa records ng Anti-Money Laundering Council. Balita hatid ni Ian Cruz. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya ng mga transaksyon at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Galing umano ang mga ito sa isa sa dating taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Duterte. Hanggang April 2016 naman anya, mahigit 111 million pesos ang pumasok sa joint account ng bise at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa katotohanan, si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Ipresenta rin ni Trillanes ang mga kopya ng bank account at transaksyon ni na Vice President Sara Duterte, mga kapatid na sina Pulong at Baste Duterte at asawang si Mans Carpio. Gayun din ang common law partner ni dating Pangulong Duterte na si Shelito Hanilet Avancenia at anak nilang si Veronica Kitty Duterte. Lumalabas na may kabuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Daan-daang milyon anya rito ang galing umano sa kilalang drug lord na si Samuel Sammy Uy. Kay Vice President Duterte, umabot anya sa mahigit 22 million pesos ang pumasok na pera mula kay Uy noong March 2011 hanggang April 2012. Milyon-milyon din anya ang natanggap ni dating Pangulong Duterte, magkapatid na Baste at Pulong, pati na ni Avancenia. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Para masuri ang mga transaksyon, ipinaberipika ni ML Party List Representative Leila De Lima ang ilan dito sa Anti-Money Laundering Council. Random na pumili si De Lima ng mga transaksyon at isa-isang tiningnan ng AMLAC kung tugma sa mga hawak nilang impormasyon. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. So Based on for our the report record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. Sa wakas, no, after 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Sa wakas, Kaya ayon kay Trillanes, masasabing mayroong impeachable offense ang bise. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula
kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte at kanyang pamilya kaugnay nito. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Nakataas na ang El Nino alert sa bansa. Base po sa mga nakalap na datos ng Pag-asa, gaya po ng climate models, posibleng magsimula ang El Nino sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. 79% ang tsansang maranasan yan simula June, July o August ngayong pong taon. Yan ang mga buwang may habagat din sa bansa. Karaniwang tagtuyot ang dulot ng El Nino sa Pilipinas. Pero kapag nasabay sa panahon ng habagat, inaasahan pong above normal rainfall conditions o magiging mas maulan sa western section ng bansa kasama ang Metro Manila. Posibleng magtagal ang El Nino hanggang 2027 ayon sa Pag-asa. Pilit na hinaharangan ng rider na yan ang isang multipurpose vehicle sa junction ng Cainta Rizal kahapon. Makikitang kinukuhanan pa niya ng video ang driver ng MPV hanggang sa makapuslit ito papasig. Sa investigasyon ng pulisya, nakahinto ang motorsiklo ng banggain ng MPV ang likurang bahagi nito. Bumagsak ang rider hanggang nauwi sa pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa. Doon na nagtangkang tumakas ang MPV na bahagya pang nasagi ang motor at biktima. Hindi na nakita sa video ang mga sumunod na nangyari pero hinabol daw ng rider ang driver hanggang makita sila ng isang enforcer. Kalaunan, nagkasundo ang dalawang panig na sasagutin ng driver ng MPV ang pagpapaayos sa motorsiklo. Ligtas naman ang rider. Hindi na rin sila nagsampa ng reklamo laban sa isa't isa. Walang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ridge ng high pressure area ang nakakaapekto sa eastern sections ng Northern at Central Luzon. Easterlies naman sa Southern Luzon kasama ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang panig ng Northern Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Posibleng pumalo sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan at maging sa Cotabato City ngayong araw ayon sa Pag-asa. Kapag ganyan katindi ang damang init, posible po ang heat cramps o heat exhaustion. 40 degrees Celsius naman ang mararanasang heat index sa Lawag, Ilocos Norte at 10 iba pang lugar. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod niya na inatasan ng Bureau of Immigration na ilagay si Romualdez sa hold departure list. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 7th Division, nakitaan daw ng probable cause para paniwalaan na posibleng tumakas siya sa gitna ng mga alegasyon. Matatanda ang humingi ng travel clearance si Romualdez pa Singapore mula nitong April 20 hanggang May 4 para magpa-check up daw doon. Pirmado na ito ni House Speaker Bogie D pero tinanggihan ng Ombudsman at humiling ng precautionary HDO. Kasama sa supporting documents sa hiniling na PHDO ang complaint affidavit na inihain ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay sa mga reklamong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering. Itinanggi ng dating House Speaker ang mga alegasyong yan. Sa pinakahuling impormasyon mula sa Bureau of Immigration kaninang umaga, wala raw silang record na lumabas ng bansa si Congressman Romualdez. Kinikilala raw ng kampo ni Romualdez sa mga balitang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan. Paglilinaw nila, nasa Pilipinas pa rin ang mambabatas. Kasinungalingan at irresponsable raw ang anumang ulat o usap-usapan na umalis na sa bansa si Romualdez. Idadaan daw nila sa mga legal na hakbang ang pagkwestiyon sa PHDO. Pinuna ng ilang mambabatas ang hindi umano pagtugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa halaga ng mga transaksyon sa kanya umano bank accounts. Hindi naman binuksan sa komite ang kanyang tax records dahil sa issue ng confidentiality. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. When is the correct time to open the box? Commissioner?
Ito ang selyadong kahong dala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment hearing sa Kamara. Naglalaman daw ito ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Manasseh Carpio. Pero hindi ito iprinisinta ni BIR Commissioner Atty. Charlito Mendoza. The tax code prohibits the disclosure of specific tax information pertaining to specific taxpayers. However, the law provides for some exceptions, which provides that we may disclose specific tax information to Congress, provided that the examination shall be done in executive session. Matapos malinawan ng BIR na hindi in aid of legislation ang impeachment hearing, nagbanta pa ang ehensya na babawiin na lang ang mga dokumento. If the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Madam Chair, this has been submitted already. I'd rather keep this. Sa huli, hindi binuksan ang kahon, pero maiiwan ito sa Kamara. You are so near yet you're so far. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Pag-uusapan na lang daw ito sa mga susunod na pagdinig. Sumalang din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice. Yes, there are suspicious transactions and covert transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLAC, may mahigit 600 suspicious at covered transactions sa bank accounts ng bise at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito sa 6.77 billion pesos. Mahigit 3.7 billion pesos na halaga ng transaksyon ang dumaan sa mga account ni Duterte. Halos 3 bilyong piso naman sa account ni Carpio. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Sabi pa ng AMLAC, milyong-milyong piso ang halaga ng halos lahat ng transaksyong inireport sa kanila. Puna ng isang miyembro ng komite, hindi tugma sa SALE ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, kung kailan Vice Mayor pa siya ng Davao, nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction na dumaan sa account ni Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnayan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Puna pa ng ilang miyembro ng komite sa mga SALE ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po?
Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SAL-ENS ni VP Sara. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Si Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ang pagpapasabpina sa mga naturang SAL-EN. Let me state on record that the SAL-ENs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SAL-ENs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SAL-EN. Nagalagay po sa complaint eh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Tanong naman ng isang mambabatas. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito ay tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Ganun yon. So basta labas-pasok, nag-a-add to. So it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yun sinasabi. Hindi ulit dumalo sa pagdinig ang bise. Ayon sa kanyang defense team, minonitor nila ang impeachment proceedings pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensahe ang GMA News sa Vice Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa mga nangyari sa impeachment hearing kahapon, kausapin po natin si House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Good morning, Connie, and thank you for having me here again in Balitang Hali. May mga ilan pong nabitin sa hindi muna pagbukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. May basihan ho ba? Kaya ganun na hindi natin nabuksan yung sinasabi na confidentiality?
Talaga, Connie, divided at taliwas na taliwas ang mga opinions ng justice members on whether bubuksan ba o hindi ang kahon ng BIR, no? And that is why nagpasya kami to defer. That is the meaning of to lay on the table the question of whether to open or not. But definitely, Connie, pagdating ng April 29, because we are anticipating to vote already on April 29, we need to resolve that issue first before we finally vote on the determination of probable cause. So pasensya na po sa mga nabitin dito sa mahiwagang kahon ng BIR. Sabi ko nga, so near yet so far. Hawak ko na pero hindi ko alam kung anong laman. It is because we defer to the BIR commissioner, no? We respect their position, and also since day one of our impeachment proceeding, talagang we've been very conservative, we've been very careful, we've been very cautious dahil ayaw ng Justice Committee na maging subject matter ito ng panibago na namang petition before the Supreme Court. I see. At kung sakasakali, ang sabi ho ng BIR naman, willing silang buksan ito pero sa executive session. So sa 29, sa huli pong inyo pang pagdinig, maaari ho ba kayang executive o mabuksan talaga ito, no, doon po sa mismong inyo pong hearing? That claim, Connie, na pwede sa executive session is qualified in the sense na it should happen during a legislative inquiry. At ito yung pinagtalunan ng mga justice members kahapon. The proceeding that we are having is definitely not a legislative inquiry. It is an impeachment proceeding. As a matter of fact, the proceeding has its own set of rules, separate and different from the rules governing legislative inquiry. And it is on that sense that some of the members of the Justice Committee are of the position na wag buksan. In addition to that, itong manifestation ni Kong Zia Adjong, anong sabi niya? Bakit dun sa Bank Secrecy Law, in-express nila except impeachment cases? Bakit naman itong NIRC or the National Internal Revenue Code, they did not express na exception ang impeachment cases. He was explaining the fact it was not included. It means that that was not the intention of the author of the law, no? Very valid yung argument ni Congressman Zia Adjong. Pero very significant din ang argument ni Congresswoman Laila De Lima that the impeachment proceeding is definitely greater than any kind of proceeding in the HREP. So if a legislative inquiry's executive session is an exception to the confidentiality of the tax records, the more reason that the impeachment proceeding should be considered as an exception, no? Okay. That's the argument of Congresswoman Delilah. So definitely divided ang Justice Committee on their position, and that is why the decision defer, lay on the table, and perhaps at 29 we will be able to resolve that. Okay, just in case sa 29 ho, hindi pa rin magkaroon ng resolution kung bubuksan itong tax records. Gaano ho ba talaga kahalaga itong mga detalye ng tax records sa impeachment proceedings? At go ahead, ma'am. The documents we subpoenaed, Connie, are income tax returns, no? So dito natin makikita yung mga income generated from private sources. Unlike the SALN na it includes both the income from the government and the private sources. Ito, very particular, ITR, ang come from private, personal income, no? So, there's a possibility na ma-justify ng ITR itong 88 na net worth. But there is a possibility also na baka lalong lumaki ang disparity as has been established already in yesterday's hearing, no? So, no one can tell kung anong laman ng kahon. Sabi ko nga, so near, yet so far. Sapagkat hawak mo na, and yet hindi mo alam kung anong nilalaman. We only know that it contains ITR, but as to what are indicated in the ITR, we're totally clueless, no? So, ang medyo problema lang dyan, kung narinig mo kahapon, I asked Commissioner Mendoza kung hindi allowed ang Justice Committee. On the assumption lang na may probable cause and it will be supported by the plenary.
and we will be able to transmit to the Senate. Will the senators be allowed to open the box? And I think the question yielded a negative answer. And that is because talagang may gray area ang NIRC as far as confidentiality is concerned. Okay. So this is one particular law na kailangan talagang maamyendahan para maging maliwanag itong cases of accountability. Paano naman ito? This is an impeachment proceeding. Okay. So I have no definite position yet, Connie. Very much divided and valid, both positions of the justice members. At kayo na rin ho ang nagsabi, no? Ghosting at gaslighting na ang ginagawa ng bise. Umaasa ho ba kayo sa House Justice Committee na dadalo pa ang bise po sa hearing ng komite? Kasi Connie, ang bigat na ng mga ebidensya na presenta, di ba? Doon sa confidential fund, lumabas na yung decision denying the appeal, consequently affirming the 73 million notice of disallowance. Lumabas na rin yung 3 additional na notices of disallowance pa. That corresponds to the first, second, and third quarter of 2023 OVP confidential fund. Pagdating naman dito sa unexplained wealth, oh my God, 6.77 billion transaction was reported to the AMLC, no? But the net worth or even the item for cash and bank deposit, either meager, walang declaration, or the amount has a very big disparity. The net worth is 88 million in SALN. Total transaction per report to AMLC is 6.7 billion. And then we have to consider also the 2019 to 2025, walang declaration ng cash or bank deposit. Zero declaration. That's why sabi ni Kong Joel Chua, di wow. Kasi ang dami ng transactions per AMLC and yet zero declaration pagdating sa SALN. There's a very big disparity to be explained. So, of course, I cannot speak for the Vice President, but if I were her, I will take advantage of the last hearing date para ma-counter ang evidence, especially with respect to confidential fund and unexplained wealth, as well as the non-disclosure in the SALN. Marami pong salamat sa inyo pong oras na pinagkatiwala dito sa Balitang Hali. Thank you, Connie, at magandang tanghali po sa lahat ng viewers and followers, most especially sa ating mga kababayan mula sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Thank you. Lalawigan ng Batangas. Thank you. Thank you rin po. At yan po naman si House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro. Nakahinto sa kalsada ang multipurpose vehicle na yan habang iniinspeksyon ng isang LTO enforcer sa Barangay Taysan sa San Jose, Batangas. Ilang sandali lang, pinara ng enforcer ang isang kotse. Gumilid ito pero nagdire-diretso hanggang sa mabangga ang MPV. Nadamay pa sa insidente ang isang e-bike na napaatras sa isang lalaki na natumba. Ayon sa pulisya, posibleng nagpanik ang driver ng kotse ng parahe ng LTO enforcer. Sa halip na brake, gas accelerator o silinyador ang natapakan niya. Nakipag-areglo na ang driver ng kotse at nangakong sasagutin ang pinsala sa MPV at e-bike, pati ang pagpapagamot ng lalaking nagalusan. Ito ang GMA Regional TV News. Bukod sa Navota Sanitary Landfill, nasusunog din po ngayon ang isang dating dump site sa Daet, Camarines Norte. Abot na ho ang usok sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa nasusunog na dating tambakan ng basura sa Barangay Bibirao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umaga kahapon nang magsimula ang sunog sa dump site. Hanggang ngayon, patuloy pa yang inaapula. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Binabantayan din po ang mga kalapit na bahay para tiyaking hindi madadamay sa sunog. Patay ang 19 na miyembro umano ng New People's Army sa engkwentro sa Toboso Negros Occidental. Ayon sa Philippine Army, nagsimula ang palitan ng putok alas 4 ng madaling araw noong linggo. Sa loob ng isang oras, 8 sunod-sunod na engkwentro raw ang naganap. Dahil dito, mahigit 500 residente sa lugar ang lumikas. Isinailalim sila sa debriefing at psychological first aid. Isang sundalo ang sugatan sa engkwentro at nagpapagamot sa ospital. Kabilang daw sa mga nasawi ang itinuturong leader ng mga rebelde na sangkot umano sa pangingikil at pagpatay ng ilang taon na ring tinutugis na mga otoridad.
Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi. Hindi raw kanais-nais na ang mga nasawi ay naging biktima ng anilay kasinungalingan. Paglilinaw ng militar, tumugon lang sila sa panawagan ng mga tao para sa proteksyon. Ayon naman sa Apolinario Gatmaitan Command ng NPA, isang exaggeration ang istorya ng militar. Kakaunti lang daw sa 19 na nasawi ang rebelde. At paraan nila ipakitang rebelde ang lahat ng namatay, nagpresenta raw ang militar ng 19 ding armas na umano'y na-recover sa lugar. Kinundi na naman ng University Student Council ng University of the Philippines Diliman ang nangyaring enkwentro sa Negros Occidental. Kinumpirma nitong isang estudyante at counselor nila ang nasawi sa insidente. Inosenteng sibilyan daw ang estudyante. Hihiling ng panibagong travel authority si Vice President Sara Duterte dahil hindi na raw natuloy ang mga plano niyang biyahe. Batay sa travel clearance mula sa Malacanang, kahapon inaprubahan ng Travel Authority na epektibo simula ngayong araw hanggang May 15. Pinayagang bumiyahe ang bise sa the Netherlands kung saan nakadetain ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kapalit daw yan ng nauna niyang inaprubahang Travel Authority para sa mga personal trip ng bise mula April 23 hanggang May 14. Pero sabi ng bise, hindi na matutuloy ang kanyang biyahe dahil last minute anyang inaprubahan ang Travel Authority. Hiling ng bise sa Office of the President, agahan ang pag-issue ng mga kinakailangang dokumento para mapaghandaan ang kanyang mga biyahe abroad. Makatutulong din daw sa seguridad ng bise kung maayos ang pagproseso ng Office of the President sa mga sensitibong dokumento. Kaugnay sa mga isinawalat niya sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Rafi. Opo, ano pong reaksyon nyo na matapos yung ilang taon nang mahawakan nyo yung mga dokumentong nag-uugnay sa ilang manumalyang transaksyon ng pamilya Duterte ay kinumpirma ng EMLC na tugma ito sa kanilang datos? Sa isang banda, tayo po ay natutuwa at gumaan yung ating pakiramdam na finally after 10 years ay na patotohanan yung aking mga aligasyon noong 2016 pa. Pero ang secondary lang yan eh. Ang nakakalungkot dito ay sana kung naniwala yung mga kababayan natin noong 2016, malaki sana ang peligrong naiwasan natin nung nakaraang 10 taon. Bagamat tugma sa datos ng AMLC, hindi raw matutukoy ng AMLC kung sino yung nasa likod ng bank transactions. Ano pong masasabi niyo riyan? Yun po ang limitasyon nung subpina. Kasi very sensitive information, pero alam nila yon. Parehas ang date, parehas ang figures, hindi lang nila masasabi. Yun lang naman po yun. At pero sa impeachment trial ay obligado na silang sabihin yon kasi pagka doon pwede nang i-cross-examine o pwede na silang i-probe. Ngayon kasi itong Committee on Justice, limitado rin ang pwede nilang gawin. So inaasahan niyo po ang mga impormasyon na ito ay yung iba redacted ay pwede talagang lumabas pagka umabot itong impeachment case sa Senado? Opo. At nakita niyo naman dun sa hearing kahapon, 18 na random accounts dun sa mga ipresenta kong mga dokumento ay kinumpirma, 18 out of 18. So ibig sabihin nito, talagang totoo yung buong nilalaman ng dokumento at alam ko rin naman po yun dahil hindi ko naman po inimbento yan. Yan po ay napatutuhanan na natin noon pa. Yun lang ngayon, formal na napatutuhanan. Meron pa po ba kayong mga hawak na dokumento na bago na hindi pa naipipresenta, na po pwede pang maipresenta pag nakaabot ang impeachment case sa Senado? Wala na po akong bagong hawak, pero itong mga detalyeng ipresenta ko, mas masusuri. At doon nga, so dalawa po yun eh. Yung aking presenta, doon sa isang account na joint ni Sara Duterte at ni Digong, ang pumasok po doon ay 2.4 billion pesos. Tapos dito naman po, yung mga checking nakuha ng mga miyembro ng pamilya Duterte galing sa drug lord. So ang total naman nun ay 180 million. So 40 to 50 million pesos every 6 months
tumatanggap sila ng dividendo mula sa drug lord. Yan po ang bago doon. Itong binabanggit nyo pong drug lord, binanggit nyo nga po na ang pangalan ay Sammy Uy. Gaano po ba kalalim ang ugnayan nito sa mga Duterte? Ito po ay talagang kapartner nila, no? Si Michael Yang, Sammy Uy, Charlie Tan, ito yung drug cartel sa Davao City. Tapos ang kapartner nila doon at protector ay si Digong. Tapos yung Davao Death Squad, sila yung pumapatay ng mga karibal nitong drug cartel ni Duterte. Tapos, para ngayon, masolo nila yung illegal drug trade. Tapos, nung naging presidente na si Duterte, si Sammy Uy ang number 1 contributor niya. Nakasulat yan sa sose niya. Tapos, si Michael Yang, ginawang economic advisor. Kaya talagang nasolo nila yung illegal drug trade kasi protektado sila ng presidente ng Pilipinas. Tapos eventually, nag-diversify sila. Kumbaga, pumasok sila sa mga mas malaking kitang mga negosyo bukod pa sa illegal na droga. Yan na yung Farmally, tapos pati Pogo. So, yan po yung grupo na yan. Pero meron po bang ebidensya na sangkot sa droga itong si Sammy Uy? Meron po. Yan po ay may testimonial evidence si Arturo Las Cañas at nakuha din dun sa investigasyon ni Colonel Acerto. So itong grupo nila Michael Yang, Charlie Tan, then si Sammy Uy. So tatlo sila. Tapos dito naman eventually nung presidente na si Duterte, dito naman sa customs itong si Charlie Tan. So may mga roles po sila no? Kaya yan po ang nakakalungkot na pangyayari na nabudol talaga yung mga kababayan natin kasi biling-bili nila na talagang galit sa illegal na droga si Digong. Yung pala may sarili siyang drug cartel na pinoproteksyonan. Okay, abangan po natin kung may mga impormasyon pang bago na lumabas. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si dating Senador Antonio Trillanes IV. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga personalidad na nabanggit ni dating Senador Trillanes. Nasa Palayan, Nueva Ecija ngayong umaga si Pangulong Bongbong Marcos para sa ilang proyekto at programa roon ng gobyerno. Pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa mga issue. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang distribusyon ng bigas sa nasa 100 ambulance vendors ng Palayan City, Nueva Ecija. Ginawa ito sa Farmers Plaza ng syudad, sabi ni Mayor Viandre Nicole Cuevas ng Palayan City. Pauna pa lang daw ang pagbibigay ng tulong na bigas sa 100 ambulance vendors. Ang target daw nasa 11,000 na pamilya ang matutulungan sa pamagitan ng pondo mula sa national government sa programang Local Government Support Fund. Umikot din ang Pangulo sa kadiwa ng Pangulo na nagtitinda ng murang gulay at iba pang produkto. Sapat naman daw ang supply nila. Bago sa Farmers Plaza, nagtungo ang Pangulo sa pabahay dito sa Palayan City na Township Project sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program o 4PH. Kinumusta ng Pangulo ang mga nakitira na sa nasabing pabahay. Game pang nakipaglitrato ang Pangulo sa mga naroon. May ginagawa pang ibang gusali roon na bahagi pa rin ng high-rise na pabahay. Sa mga pinuntahang lugar dito ng Pangulo, Connie, hindi nagbigay ng anumang pahayag ang punong ehekutibo. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Pinakukomento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa petition for a writ of mandamus sa kalagayan ng kanyang kalusugan. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema para magkomento ang Pangulo sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa physical at mental examination pati sa hair follicle drug test. Hiniling din sa petisyon na ilabas at ilathala ng Pangulo ang resulta ng pagsusuri, maging ang medical at clinical confirmation ng kanyang physical and medical fitness para gampanan ng tungkulin bilang presidente. Responded din sa naturang petisyon si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Wala pang tugon ng Malacanang nang hingan namin ng pahayag. Nito mga nagdaang araw, nag-jumping jacks at jogging si Pangulong Marcos para ipakita na malakas siya at walang malubhang sakit. Sinabi niyang gumaling na rin siya mula sa sakit na diverticulitis o pamamaga ng large intestine. Nagbuhat pa siya ng 10 kilong bigas sa isang event sa Maynila
para pasinungalingan ang mga impormasyong kumakalat sa internet na may malubha siyang karamdaman. Pasok sa round of 64 ng Madrid Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakalaban ni Alex si Anastasia Pavlyuchenkova ng Russia sa round of 128 o 128. Sa first set, nakuha po ng Russian player ang 2-1 lead hanggang makabawi si Alex at tapusin ang set sa score na 6-3. Ganyan din po ang score sa second set na nagbigay ng panalo kay Alex. Sunod na makakalaban ni Alex si Ellis Martens ng Belgium. Samot-saring produkto galing China na hinihinalang peke o kaya hindi tama ang naibayad na buwis ang nabisto sa isang bodega sa Valenzuela. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, iba't ibang produkto ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang warehouse dito sa Valenzuela na maaaring mapanganib sa kalusugan. Kahon-kahon ng mga gatas, kidney gummies o supplement para sa kidney, eye drops at toothpaste na maaaring walang certification mula sa Food and Drug Administration ang nadiskubre sa warehouse sa Canumay, Valenzuela City. Bukod dito, may samot-saring electronic devices gaya ng tablet, baterya ng cellphone, solar panel at iba pa ang makikita na maaaring hindi raw nagbayad ng tamang buwis. Nagkakahalaga ang mga ito ng 174 million pesos. Ayon kay Deputy Commissioner Vincent Philip Maronilla, maaaring mapanganib sa kalusugan ng mga pharmaceutical products o di kaya ay hindi akma ang formulation na naaayon sa ating pangangailangan. Galing China ang naturang mga produkto, habang ang mga may-ari ng warehouse sa isang Taiwanese na nakalis sa isang Pilipinong negosyante. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Deputy Commissioner Vincent Philip Maronilla. Sa ngayon ho, itong mga gamit na to, hintayin namin yung submission ng mga may-ari. Pag hindi ho sila nakapag-submit, yung mga kinakailangan po ng permits talaga from FDA at ibang regulatory agencies na hindi makakapag-produce, sisirain ho natin yan. Rafi, sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Taiwanese at Pilipinong negosyante. Samantala, ayon sa Bureau of Customs, yun daw mga mapapatunayang counterfeit ay kanilang sisirain habang yung mga mapapakinabangan pa ay maaari raw i-auction. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Bukod sa kanyang upcoming infotainment show na Planet XP, may bagong role na aabangan ng fans ni Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix. Ipinakilala si Miguel bilang bagong ambassador ng advocacy campaign na Be One Tama, na goal ma-promote ang mental, emotional at social growth. Dagdag si Miguel sa One Tama ambassadors ng GMA Network, kasama sina Boy Abunda, Chris Chu at Dingdong Dantes. Sabi ni Miguel, sakto ang advocacy sa kanyang bagong show. Sobrang excited na rin ako mapanood nila yung ginawa namin Planet XP dahil hindi lang siya entertaining, educational pa. Present sa event si GMA Entertainment Group Officer in Charge Cheryl Ching C. Vice President for Business Development Department Janine Piad Nakar. At ilang opisyal ng National Council for Children's Television at ilang piling broadcast journalism students. Nagkaroon din ng talk kung saan tinalakay ang tips para labanan ng fake news, palakasin ang nation building at iba pa. Para sa 4th anniversary ng pambansang game show na Family Feud Philippines, nakausap via video call ni Dingdong Dantes ang American TV host na si Steve Harvey ng Family Feud sa US. Shinare ni Dingdong ang feedback ni Steve tungkol sa Family Feud Philippines na nakakataba raw ng puso. Binanggit din niya na talagang napapansin din nila yung Family Feud Philippines. That is definitely because of yung mga contestants natin, yung kung gaano kakwela yung mga sumasali, yung mga mismong katanong, di ba? Kung sino yung formulation ng questions, talagang Pinoy na Pinoy. Abangan ang milestone video call ni Steve this Friday, 5:35 p.m. bago mag-24 oras sa GMA. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA News. The National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte.
Ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity. Pinandigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte dahil ang mga umano'y krimen nangyari noong panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil sa pagbabasura sa apela ng depensa, ayon sa presiding judge, moot na ang hiling ng depensa na agarang pagpapalaya kay Duterte. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na nag-waive ng kanyang karapatang dumalo. Bago ang pagdinig kahapon, nakausap ng media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Ang mensahe raw ng ama sa mga nangungumusta sa kanya, Shy Invictus, o salitang Latin na ang ibig sabihin ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, mula sa anyay political perspective, hindi na raw nila ikinagulat ang naging desisyon ng Appeals Chamber kaugnay sa jurisdiction ng ICC. Mula naman daw sa legal na pananaw, nabigo raw ang Appeals Chamber na linawin ang pamantayan kung kailan nagiging usapin sa korte ang anyay malabong preliminary examination. Anya, tila lumalabas na kahit nag-withdraw na ang isang estado, maaari pa ring magbukas ng investigasyon. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.